the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet. Send fortune to them who are weak. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet. Send portion to them who are weak. The joy of the Lord is my strength. How good it is! How good it is to give thanks unto the Lord. Hallelujah! How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wound. He is good to bless His holy name. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior, and with a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shall endure forever, and I will worship Him of all my days. How good it is, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It's good. It is good to bless His holy name. Great and mighty is the Lord our God. Habang tumatayo tayong lahat, mga kapatid, it's the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. He is redeemed by the blood of the Lamb. Set my spirit free. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan, O God. Tunay nga po, Diyos, Ikaw ay dakila, marapat lamang na Ikaw ay sambahin, purihin sa oras na ito, God. Oh, hallelujah, Lord. Praise God. Tayo ba'y magpatuloy sa awitan natin, mga kapatid. Gawin nating sentro ang ating Panginoong Hesus sa ating puso, maging sa ating buhay. Hallelujah. Jesus at the center of it all.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Oh God. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of my life. Oh God. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It always be you, Jesus. Jesus. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. The center of it all. Hallelujah. Lord, pour out your spirit. Oh God, hallelujah. Oh God. Yes, oh God. Lord, pour out your spirit on all the peoples of the earth. Let your sons and daughters speak your word of prophecy. Send us dreams and visions. Send us dreams and visions. Reveal the secret of your heart. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming of your day. Who calls on Jesus
they will be saved. Lord, pour out your Spirit. Lord, pour out your Spirit. Oh God, gumalaw ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. The Nations of the world, let them see your glory. Let them fall in reverent awe. Show your mighty power. Yes, oh God, ipakita mo, Diyos, ang iyong kapangyarihan, oh God. Hallelujah. Yes, oh God. Lord, the world is waiting. Let creation see the coming of your day. There's gotta be a great awakening, oh God. There's gotta be a great revival in our land. Oh, there's gotta be a great awakening in everyone and everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gotta be a great awakening. There's gotta be a great revival in our land. There's gotta be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gotta be a great awakening, oh God. There's gotta be a great revival in our land. There's gotta be a great awakening in everyone who calls on Jesus, they will be saved. Minsan pa bang pinapalakpakan natin ang ating Panginoon? Oh God, oh God. Oh God, there's gotta be a great revival in our land. Oh God, a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. Isang paborin, palakpakan natin, dakilain ang ating Panginoon, oh God. Hallelujah, Lord God. We thank you, Jesus. Amen. Kaya sarap magpuri sa ating Panginoon. At tayo manatiling nakatayo, tayo dadako na sa ating prayer request. Sinong may pangangailangan ngayon, itaas natin sa ating Panginoon. Sama rin natin sa ating panalangin ng ating mga international leaders, Pastor Greg Mitchell sa Prescott, Arizona, Pastor Jesse Clark sa Guam, USA. Sama rin natin ng ating local leaders, Pastor Boyet De Cepeda sa Mandaluyong City, Pastor Frank Benaventura sa Davao City, Pastor Ernie Herente sa Lucena City. Panalangin natin, nasamahan sila ng ating Panginoon sa kanilang pagmiministeryo.
Sama rin natin ang ating Mother Church, Pastor Noel Torres and Sister Sara Torres sa South Signal Taguig. At kay Pastor Rico Herrera sa Baclaran, Manila. Sama rin natin sa panalangin ng ating Ilagan Isabela Church, kay Pastor Larry and Sister Grace Dumaya dito sa Ginatan, Ilagan Isabela. Sama rin natin sa ating panalangin ng ating daughter churches, Pastor Richard Lisay sa Muntinlupa City, Pastor Mar Soriano and Anita Soriano sa Dasmariñas, Cavite, Pastor Vincent and Amy Saber sa Bacoor, Cavite, Pastor Ramil sa Lucena and Sister Joy sa Lucena sa San Jose, Antipolo City, Pastor Dondelio and Sister Mary Jane Canyosa sa Tondo, Manila, Pastor Herson and Sister Alodia Balbena sa Kupang Muntinlupa City, kay Pastor Sammy and Rhea May Pulpul sa Sucat, Parañaque City, kay Pastor Junray Betchayda and Joan Betchayda sa Tanza, Cavite, Pastor Jericho and Juliet Morales sa Caloocan City. Sama rin natin sa ating panalangin ng ating granddaughter churches, Pastor Jess Pancho and Marita Pancho sa GMA Cavite, Pastor Jonathan and Sister Judian Shares sa Dasmariñas, Cavite, Pastor Melvin and Sister Emiliana David sa Magallanes, Cavite, Pastor Jeffrey de la Cruz and Jubilin de la Cruz sa Cavite. Sama rin natin sa ating panalangin ng ating mga pioneering churches, The Door Church, Kawayan, kay Pastor Ace, The Potter's House, CFM, Tuguegarao, kay Pastor Johnny, The Potter's House, Santiago, kay Pastor Aldrian. Panalangin natin na samahan sila ng Diyos sa kanilang pagmiministeryo, ang ating missionaries all over the world, Kapulungan, Mulo, Luzon, Visayas, Mindanao, na magtagumpay at maghimala ang ating Panginoon. Sama rin natin sa ating panalangin ng ating sariling lupa at building. Amen. Sama natin sa ating personal na panalangin ang agarang kagalingan ni na Brother Nestor Corta, Past Recovery, kay Baby Zuri Dumaya na madurog ang bukol sa kanang talukap mata, kay Sister Lydia Dumaya na madurog ang bukol sa lalamunan, kay Sister Dynamite Tupino and Friends to pass the LPT examination on March 2026, kay Sister Florita Calaweng na mawala ang asma, kay Brother Wilfredo Balikanta na mawala ang asma at panghihina, kay Brother Fernand Nicolas na maigalaw ng maayos ang kanang bahagi ng kanyang katawan na na-stroke, ay kay Sister Rubilin Fabian, Past Recovery, kay Brother John Adrian and Sister Charilyn na mawala ang ubo at sipon, kay Brother Nicanor Dumaya, Past Recovery sa kanyang naoperahan na kanang balikat, kay Sister Annalyn Batara and Sister Elena Rapat. At ipanalangin rin natin na mag-lock-in ang ating mga new converts. At tayo tatapusin sa panalangin ni Brother Nestor. At minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin, pasalamatan natin siya. Inaangkin namin ang kagalingan, Lord God, miracle, healing, Jesus' name. Hallelujah. Yes, O Lord, hallelujah, Lord God. Lord, salamat, O Lord, sa oras na to, Lord, kami pinagtipon-tipon mo, Lord, sa iyong bahay panambahan, O Lord, upang sambahin ka, dakilain ka, O Lord God. Lord, buksan mo aming mga puso at mga isipan, O Lord God, sa mga salitang nagmumula sa iyo, mga galing sa iyo, Lord. Gagamitin namin lakas at gabay pang araw-araw, O Lord God. Maging sa lingkod mong magsasalita ng yung mga salita, O Lord God. Bigyan mo ng karunungan, O Lord God. Itago mo sa iyong likuran, Lord God. Ikaw ang makita, O Lord God. Magimala ka sa buhay ng bawat isa sa amin na narito, O Lord God. Idako mo ang iyong banal na Espiritu, O Lord God. Kami dinumuluhod, O Lord, nagpapakumbaba, O Lord God. Humihingi ng tawad, O Lord God, sa mga kasalanan namin nagawa, O Lord God. Linisin mo aming mga puso, O Lord God, ang aming mga isipan, O Lord God. Dalisayin mo kami, Lord God. Ito ang aming panalangin sa matamis makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at magkamain po muna tayo bago po tayo mo po. Abutin po natin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Ay makakaupo na at sa karagdagang announcement, meron po tayong Harvester Homecoming at PHCC Baclaran Manila Church, Thursday to Saturday, April 2 to 4, 2026. At meron rin po tayong Manila International Bible Conference, Monday to Friday, May 4 to 8, 2026, 1 week po. At ang ating church schedule, Sunday morning worship service, 8 a.m. to 9 a.m. prayer time. At ang ating
Sunday School, 9 a.m. at ang ating worship service, 10 a.m. Meron din po tayong Sunday evening worship service, 5 p.m. to 6:30 p.m. At meron rin po tayong midweek evening worship, Wednesday, 5:30 to 7 p.m. po. At meron rin po tayong men's discipleship, Friday, 5 p.m. to 6:30 p.m. At ang ating church schedule, instrument practice, Saturday every 1 p.m. At ang ating street preaching, Bible study, Saturday every 3 p.m. Sinong handa na sa pagbibigay? At tayo hahamunin ni Brother Romel at habang siya ipapalapit, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sinong masaya sa araw na ito? Amen. Alam kong masaya tayong lahat at higit masaya ang aking asawa sa oras na ito dahil kasama na ang kanyang buong pamilya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa oras na ito, maging sa ating pastor, sa pagpapaintulot na tayo makapaghamon sa gawain ngayon. Amen. So, pag sumunod tayo, may pagpapala. Pag sumuway, may sumpa. Hindi ito pananakot. Ito ay isang prinsipyo sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Deuteronomio 30 verse 19, sinabi ng Diyos, aking ilalagay sa harap mo ang ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo ang buhay. May pagpili tayong ginagawa araw-araw. Sa pagbibigay, may dalawang landas din, ang landas ng pagsunod at ang landas ng pagsasarili. Sabi sa Malakias 3:8 verse 10, alam naman natin, malinaw na hamon ng Diyos mga kapatid, kapag ninanakawan siya sa ikapo at handog, may kakulangan. Ngunit kapag dinadala ang buong ikapo, may bukas na dungawan ng langit. Ano yung mga dungawan ng langit? Mga pagpapala, ibig sabihin ang pagbibigay ay hindi pagkawala, ito ay paglalagay ng ating tiwala bilang ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Isipin natin mga kapatid ang kwento ng dalawang magkaibigang negosyante. Pareho silang kumikita. Ang una ay nagsabing kapag lumaki ang kita ko, saka ako magbibigay. Kaya't lalo niyang hinigpitan ang kanyang kamay. Dumami nga ang kanyang pera, ngunit dumami rin ang problema, takot at alalahanin. Hindi siya nakaranas ng kapayapaan. So yung mga kapatid, yung negosyante na una, yan, kapag malaki na lang daw ang kanyang kita, so saka lang siya magbibigay. So lalo niyang hinigpitan yung kanyang kamay sa pagbibigay, lumaki ang kanyang pera, ngunit nagkaroon siya ng maraming mga problema gaya ng takot, alalahanin, at hindi kailanman siya nakaranas ng kapayapaan. Tignan natin ang kwento ng ikalawang negosyante mga kapatid. Ang ikalawa naman ay nagsabing, uunahin ko ang Diyos kahit hindi kalakihan ang kita. Sa tapat siyang nagbibigay, may mga panahong kapos, ngunit hindi siya pinapabayaan. Nakaranas siya ng hindi maipaliwanag na paglalaan, may dumarating na oportunidad, may tumutulong na sa tamang oras, at may kapayapaang hindi nabibili ng salapi. Mga kapatid, yung pangalawang negosyante, inuna niya ang Panginoong Diyos. Kasi ano ang pangako ng Diyos kapag inuna natin siya? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sino ang lugi mga kapatid? Yung unang negosyante, kasi malaki nga ang kanyang pera, ngunit marami siyang mga problema. Dito natin magkikita ang prinsipyo. Ang pagsunod ay nagbubukas ng kamay ng Diyos, ang pagsuway ay nagsasara ng daloy ng pagpapala. Sabi nga sa aklat ng Pahayag 3 verse 7, siya ang nagbubukas at walang makakapagsara, at nagsasara at walang makakapagbukas. Mga kapatid, ang pintong binubuksan ng Diyos ay hindi kayang isara ng tao, at ang pintong isinara niya ay walang lakas ang sinuman para pilitin. Ibig sabihin, ang ating mga kinubukasan mga kapatid ay wala sa kamay ng tao, ngunit nasa kamay ng Diyos. Kung siya ang may susi, bakit tayo matatakot magtiwala? Bakit tayo manghihinayang magbigay?
Ang pagbibigay ay isang hakbang ng pananampalataya. Kapag tayo'y tapat at masunurin, siya ang magbubukas ng pintuan ng oportunidad, probisyon at pagpapala na walang makakapigil. Ngunit kapag pinili nating magsara ng kamay at magtiwala lamang sa sarili, maaaring isara ng Diyos ang ilang pintuan upang tayo'y maturuan na magtiwala. Mga kapatid, nakakatakot kapag tayo pinagsarahan ng ating Panginoong Diyos ng kanyang mga pintuan ng mga pagpapala. Kasi, yan, kapag ninanakawan natin ang ating Panginoong Diyos, sumpa ang darating sa atin, mga kapatid. Sinabi rin sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan sa panukat na inyong ginagamit at siya ring panukat na igaganti sa inyo. Ang Diyos ay makatarungan, hindi niya pinababayaan na ang pusong mapagbigay ay mananatiling walang bunga. So mga kapatid, kapag tayo manatiling mapagbigay, hindi inaayaan ng ating Panginoong Diyos na ang ating mga gawa ay hindi magbubunga. Mga kapatid, huwag nating hintayin ang sobra bago magbigay. Ang pagsunod ay hindi batay sa dami ng meron tayo, kundi sa lalim ng tiwala natin sa Diyos. Kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin, hindi ba't karapat-dapat lamang na ibigay natin ang nararapat sa Kanya? Ang tanong, mga kapatid, ay hindi kung kaya nating magbigay. Ang tanong, handa ba tayong sumunod? Sapagkat sa bawat pagsunod, may nakalaang pagpapala, ngunit sa bawat pagsuway, may nawawalang biyaya. Piliin nating magpala, mga kapatid, piliin nating sumunod, at piliin natin magbigay. Mga kapatid, kapag nagbigay tayo sa ating Panginoon, walang sayang. Kapag nagbigay tayo sa Panginoon, laging may sukli. Aking tinatawag si Brother Rohel upang pinalangin ang ating pagbibigay. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa iyong mga salitang nahayag, Panginoon, na dapat namin, Panginoon, tularan ng isang negosyante, Panginoon, na bukas ang puso sa pagbibigay, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na mas malaking magpala ka, Panginoon, at alam mo ang mga pangailangan at ibibigay mo, Panginoon, ibabalik mo, Panginoon, sigsigliglig at umaapon na papala. Lord, dalayan ko, Panginoon, i-bless mo bawat isa, maging, Panginoon, ang aming mga source of income, pati na rin po, Panginoon, ang mga ikapo na malilikom ngayong ang araw na ito, Panginoon, ay pong bless para magsilbing ay kakalawat na yung Ebanghelyo. Ganun na rin po, Panginoon, ikaw po ang magbalik ng sigsigliglig at umaapon na pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. We bring the sacrifice. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Amen. Ang ating Panginoon na siyang magbalik, siksik, liglig at nagumapaw na pagpapala sa ating mga buhay. Aking tinatawag si Pastor Larry Dumaya upang tayo'y bigyan ng ating mga pangpalakas sa ating spiritual na pananampalataya. Minsan pa ating palakpakan natin. Amen. Praise God. Sa Diyos ang papuri. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon muli na tayo po ay makadalo sa kanyang gawain. Amen. So nakakatuwa kahit hapon ng linggo ay marami pa rin ang dumadalo sa gawain ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon dahil yung iba malalayo pa pinanggalingan. Meron tayong mga kapatid dito galing pa ng Burgos, Isabela. At huwag ko kayong mag-alala. Amen. Dahil pag may church na tayo doon, hindi na malayo ang inyong lalakbayin. Amen. At ganoon din ang sa Abuan, galing na Abuan. At yung pinakamalayo, yung mga galing dito sa Bliss at saka sa Alibago. Amen. Salamat sa Panginoon. May nakalimutan ba ako? Wala. Ay, meron tayong taga-sentro, San Antonio. Si Brother Elvis, yung itsura niya kasi parang taga-Guam. No?
Pero dyan lang siya sa may gamo. Amen. So salamat sa Panginoon at yun, kung napapansin nyo mga kapatid, kung i-review nyo yung live natin, so maganda na yung ating boses at hindi na rin rinig yung mga nag-iiyakan na mga bata, yung mga maiingay. Amen. Dahil nga may gamit na tayo. So salamat sa Dador Church Kawayan, sa suporta ng ating pastor doon, si Pastor Ace. Yung pinuntahan natin kahapon, yun, napakasipag nila. Simula day 1 ng gawain ng Diyos, sumusuporta na sila sa gawain dito sa Ilagan. At hanggang ngayon, ay mas lalong pinapatibay ng Diyos yung samahan natin dito sa Norte. Amen? So salamat sa ating Panginoon Diyos. Okay, so anong buwan ngayon? Buwan ng February. Sinong may birthday ng February? Sabi nila, pag mayroong ang birthday mo February, ikaw daw ay mayroong wag naman. Mayroong pag-ibig sa puso. Hindi totoo yun mga kapatid. Hindi ako naniniwala na ang mga pinanganak ng February ay mayroong kulang-kulang. No? Buwan yan ng... wag mong i-confirm. No? Pinagtatanggol na nga kita. Amen. So hindi totoo yun mga kapatid. Dahil ang buwan ng February ay buwan ng ba't kulang-kulang na namin pag-ibig, no? Kaya nga, pagka February, yung mga misis ay talaga man nag-aabang na sila'y mabigyan ng bulaklak. Kaya meron nagtanong na isang nanay, isang asawa, ang sabi niya sa kanya ng kanyang asawa, bibigyan pa ba kita ng bulaklak o hindi na? Baka pwedeng bigas na lang. Ang sabi ng nanay, sabi niya, okay lang kahit bigas, pero sa loob-loob niya malungkot. Kasi gusto rin niya na makatanggap ng bulaklak. Amen? Pero sa bahay, hindi ko nabigyan si Mrs., pero may mga bulaklak ng kalabasa doon. Yun na lang siguro ibibigay ko. Okay, so sa ating po mga Bible, 1 Corinthians 13 verse 7 to 8. 1 Corinthians 13 verse 7 to 8. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay magtatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na mapangyarihan, minsan pa kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat o Diyos sa iyo pong pagsama o God sa bawat isa. Salamat sa matagumpay na gawain mo kaninang umaga o Diyos. Salamat sa iyong mga anak na idinako mo ngayong hapon o God. Lord, dalahin po namin o Diyos, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin o God. At Lord, amin pong inaangkin ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto kong bigyan ng title ang ating pag-aaralan, Long-Lasting Love. Amen. Ang pag-ibig na hindi kumukupas. Siguro lahat tayo dito, lalong-lalo na sa may mga asawa, ay hinahangad ng pag-ibig na namamagitan sa kanila ng kanyang asawa ay hindi kukupas. Can you say amen? Kaya nga mo'y kanta, no? Kahit maputi na ang buhok ko, dapat magkasama pa rin tayo. Amen? Yun sinasabi ng 1 Corinthians 13 verse 7 sa ating binasa. Kapag ikaw ay umiibig, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So sa pagsasama mga kapatid, upang ang pag-ibig ay tumagal, kinakailangan nyo magtiis sa isa't isa. Can you say amen? Tiisin mo lahat. Kasi hindi malayong mangyari, magkakaroon ng conflict o pag-aaway, pero kinakailangan mo magtiis pag ikaw ay nagmamahal. Kagaya na isang kwento, may isang matandang lalaki na araw-araw pumupunta sa ospital upang pakainin ang kanyang asawa. At napansin ng nurse, sabi niya, "Tay, bakit ka laging nandito? May appointment ba kayo?" Ngumiti ang matanda at sinabi niya, "Wala naman. Gusto ko lang pakainin ng aking asawa." At sabi ng nurse, "Alam ba niya na darating kayo?" Sabi ng matanda, hindi niya alam. Kasi hindi na rin niya ako kilala kasi may Alzheimer disease siya. At nagulat ang nurse at nagtanong, kung hindi na kayo kilala,
ng inyong asawa, bakit patuloy pa rin kayong pumupunta araw-araw? At ang sagot ng matanda, hindi man niya ako kilala, kilala ko pa rin siya at mahal ko pa rin siya. Amen? So ang pag-ibig, mga kapatid, na tumatagal, sabi nga natin sa ating pinag-aralan, ito dapat ay pinipili. Mga kapatid, yan ang larawan ng long-lasting love. Pag-ibig na hindi nakabase sa iyong pakinabang. Kasi madali pong umibig pag meron kang pakinabang sa isang tao. Can you say amen? Pag merong balik sa iyo, madali mo lang siya ibigin. At hindi rin nakabase sa sitwasyon. Kasi kung minsan darating yung sitwasyon na mahirap, minsan nakakapagod magtiis, pero kinakailangan mong piling umibig. Hindi nawawala kahit hindi ito nasusuklihan. Amen? Kahit hindi ka makatanggap ng balik ng pag-ibig na ibinibigay mo, pag ikaw ay tunay na umiibig, gagawin mo pa rin. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mabilis lang bumuo ng relasyon. Lalo sa panahon ito na talamak na ang social media, gadgets, madali na lang umibig. Amen po ba? Dati, pag iibig ka, kinakailangan mong pumunta sa tahanan o bahay ng iyong liligawan. Nung unang mga panahon, kinakailangan mo magsibak, kinakailangan mo mag-igib, lalakad ka na pagkalayo-layo para mapuntahan ang iyong iniirog. Kaya sabi doon, aakyatin ko ang mga bundok para lang makita ka. Ngayon kasi mga kapatid, iba na ang panahong ito. Mag-chat na lang, magte-text na lang, pwede ka naman ligaw. So madaling magsimula, madali kang makagawa o magkaroon kayo ng kilig, saya at excitement, pero kapag dumating ang problema, kakulangan at pagkakamali, mabilis din nawawala. Amen? Kaya ngayon po mga kapatid, napakarami ang naghihiwalay dahil sa social media. Amen? Napakarami. Dati, talagang hindi ka makakapag-connect sa ibang mga tao. Kaya kailangan mo pang magpadala ng sulat. Dati ang kalaban mo lang yung maglalakad sa iyo. Amen? Relate ba kayo mga kapatid? Pag meron yung tagalakad mo, yun yung nagiging boyfriend ng iyong nililigawan. Pero ngayon sa dami ng social media o sa talamak ang social media, marami na ang nakabantay sa iyo. I-message ka ng kahit sino. So ang tanong ngayong hapon mga kapatid, bakit may pag-ibig na tumatagal habang ang iba naman ay mabilis kumupas? No? Kaya napakagandang tignan mga kapatid, yung mga matatanda, lolo at lola, pero ngayon magkasama pa rin. Grabe yung kanilang pinagdadaanan. Sabi po ng Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandang loob. So ang sagot mga kapatid, bakit may tumatagal na pag-ibig? Ang pag-ibig na tumatagal ay galing sa ating Panginoon Diyos. Can you say amen? Galing sa ating Panginoon Diyos. Ang pag-ibig ng tao ay maaaring magbago, ngunit ang pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi kukupas. Ay sabi nga, ang pag-ibig na mula sa Diyos, ito ay agape love, unconditional love. Ibig sabihin, hindi mo siya minamahal dahil meron kang balik na hinihintay sa Kanya. So long-lasting love, una nating titignan mga kapatid, long-lasting love is not just a feeling. Hindi lang ito isang pakiramdam. Sabi ng Colossians 3 verse 14, and above all things, put on charity, which is the bond of perfectness. Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Alam niyo po mga kapatid, pag-ibig ang pinapairal ng bawat isa, hindi mo mapapansin yung mga mali niyang ginagawa. Amen? Kapag pag-ibig ang nangingibabaw. Pag ang pag-ibig ay isang sinasadyang desisyon, tulad ng pagsuot ito ng damit. Amen? Pinipili po ang magmahal. Kagaya ng pagsusuot mo ng damit. Basta-basta ka na lang pipili ng damit. Hindi, pipiliin mo. At pag napili mo, isusuot mo. At pag sinuot mo, dinadala mo yan sa buong araw. Kanya siya, amen. Yung iba nga, dinadala ang kanilang damit 3 araw bago magpalit. Wala namang ganyan dito. Amen? Hindi, pastor, maginaw naman.
sa Isabela, hindi naman ako pinapawisan. Okay din naman yan. Ganito rin ang pag-ibig, mga kapatid, hindi ito aksidente. Ito ay pinipili. Amen? Kaya nga pinipili natin kung sino yung ating iniibig. Ang damdamin ay pabago-bago, ngunit ang tunay na pag-ibig ay bunga ng kalooban. Kapag dumarating, mga kapatid, ang feelings kasi, pag ito ay dumadating, minsan din nawawala. Yan ay hindi tunay na pag-ibig. Nakadepende yan sa mood mo. Kung maganda yung mood mo, masaya ka, umiibig ka, pag feelings ang pinag-uusapan. Ito ay naapektuhan ng sitwasyon. Pero ang tunay na pag-ibig, ito ay decision na nananatili kahit mahirap. Can you say amen? Alam niyo po, darating sa punto na susubukin ang inyong pagsasama. Pero kinakailangan mo magdesisyon. Kasi choice po yan, mga kapatid. Dalawa lang, ipaglalaban mo o hahayaan mo na lang. Amen? Pero ang pag-ibig na galing sa Diyos, ito ay ipinaglalaban, pinipili kahit mahirap. Amen? Kasi pag tayo galit, mga kapatid, kaya nating bitawan kahit ano. No? Dapat pinipili ang pag-ibig kahit nasasaktan ka. Can you say amen? Ang pag-ibig na tumatagal ay pinipili kahit walang kapalit. Kasi po, ang feelings ay parang alon lang siya, pero ang decision ay parang pundasyon. Anumang atake, anumang bagyo ang inyong pagdaanan, mananatili ka at pipiliin mo ang iyong iniibig. Amen? Kaya yung mga tumagal, mga kapatid, sa relasyon, yung mga tumagal ng ilang taon, ilang dekada, kaya may inaabot pa ng 25 years, silver wedding anniversary. At pag umabot ng 50 years, golden wedding anniversary. Dito po, mga kapatid, sino po ang pinakamatagal ng kasal? Sila mang ilang taon ng kasal? Hindi alam kasi hindi sila nag-anniversary. Kung ilang taon na ako? 1989. So 1988 sila. So 37 years na silang kasal. No? Matagal na, parang sila yung pinakamatagal dito. Tama? Pero marami na rin silang pinagdaanan. Amen? Pero salamat sa Diyos at ngayon nananatili pa rin sila. Kapag committed ka sa iyong asawa o sa iyong pag-ibig, kung ang commitment ay kayang panatilihin ang trabaho, lalo na ang kayang panatilihin ito ang pag-ibig. Amen? Hindi yung pagpagod ka na, ayaw mo na. Kapag may problema, ayaw mo na. Pag wala kang gana, ayaw mo na. Amen? Kaya mga kapatid, dapat sa pag-aasawa, tayo ay committed sa isa't isa. Can you say amen? Pastor, paano yung asawa ko? Imbis na kumikitid naman yung utak, tiisin mo. Pag-ibig. Sabi ng Ruth 1 verse 16, at sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humihiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay pumaroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Grabe yung kanyang pag-ibig sa kanyang biyanan. Yan sabi niya, kung saan ka naroon, nandun ako. Hindi kita iiwan. Amen? Kasi si Ruth, mga kapatid, yung time na yon, namatay na yung kanyang asawa at naiwan na lang nakasama yung kanyang biyanan, mayroon na siyang pagkakataon na umalis. Para mawala na siyang obligasyon. Para wala na siyang pakinabang. Ngunit pinili niyang manatili. Amen? Ganon din sa atin po, mga mananampalataya. Dahil tayo ay umiibig, ang Diyos na nagbigay sa atin ng puso na marunong umibig, kahit kung minsan pwede ka nang umalis, kung minsan pwede mo na silang pabayaan, pero dahil ang Diyos, sa Diyos nang galing ay yung pag-ibig, mananatili ka kahit mahirap. Can you say amen? Amen? Maging sa pag-ibig sa ating mga pamilya, pag-ibig sa ating mga kaibigan, pag-ibig sa ating asawa. Kahit kung minsan may pagkakataon, nag-iisip ka, ano kaya, iiwan ko na ito, aalis na lang ako. Pero dahil sa Diyos nang galing ang iyong pag-ibig, kaya mong magtiis. Amen? Ang tunay na pag-ibig ay nasusukat hindi sa simula, kundi sa pananatili. Alam niyo po, mga kapatid, minsan nakakapagod pong umibig.
lalo kung hindi nasusuklian ang pag-ibig na ibinibigay mo. Can you say amen? Umiibig ba yung mga kausap ko ngayong hapon? May puso pa ba kayo? Maraming relasyon na nasisira dahil ang basihan ay damdamin lamang. Mga salitang naririnig ngayon, no, marami, yung mga damdamin lang ang pinairal. Mga sabi nila, hindi ko na siya mahal, wala na kaming spark sa isa't isa, hindi na ako masaya, I deserve someone better. Amen? Ganon yung mga dahilan, mga kapatid, na mga taong hindi marunong magmahal, hindi na nanatili sa pag-ibig. Ngunit ang tanong, mga kapatid, pag nawala ang spark, mawawala na rin ba ang pangako nyo sa isa't isa? Pero kapag ang pag-ibig ay nakabase lang sa feelings, mga kapatid, madaling palitan ito, madaling sukuan, madaling kalimutan dahil ang feelings ay hindi pundasyon, ito ay reaksyon lamang. Amen? Kaya mga kapatid, dapat para tumagal ang pag-ibig, the foundation of lasting love, dapat commitment ka sa pagpili na manatili. Yan yung say amen. Kaya marami po mga kapatid, naghihiwalay na lang. Kaya ngayon parang ang pag-aasawa, ang pagpili ng minamahal ay parang pagpili lang ng damit o pagpili na lang ng sasakyan. Amen? Hindi na pinaglalaban. Dapat pinipili natin magpatawad pag nagkasala. Dapat pinipili natin magpatuloy. Amen? Kahit nasasaktan ka na, kahit nadidismaya ka, kahit nahihirapan ka, ito yung uri ng pag-ibig na hindi kumukupas. Kasi hindi po laging pagsubok ang inyong pagdadaanan. Darating yung time, nagiging hawa, magiging payapa din, at masasabi mo sa sarili mo, buti na lang ipinaglaban ko ang aking pag-ibig. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang pinaka-perpekto na modelo ng pag-ibig na hindi kumukupas ay ang God's love. No? Ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Romans 5 verse 8, Romans 5 verse 8, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Grabing pag-ibig yan mga kapatid. Nung tayo'y makasalanan pa, tayo po ay inibig na ng Diyos. Kaya anong karapatan natin sa panahong ito na hindi natin kayang umibig? Tayo nga, hindi rin naman tayo karapat dapat ibigin, pero merong namatay dahil sa atin. Amen? Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung minsan napakahirap para sa isang tao na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo po mga kapatid, para hindi tayo mahirapan na umibig sa ating Panginoon Diyos, paglingkuran ng ating Diyos, alalahanin natin ang ginawa ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Titigan mo lang. Yung Diyos na hinubad ang kanyang pagka-Diyos, na bayubay sa cross, namatay, tumigis ang kanyang dugo. Amen? Para sa atin. Hindi ba't yun ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig? Amen? At tayo po mga kapatid, huwag nating kalilimutan na tayo po nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, kaya rin nating umibig. Amen? Kaya rin nating ibigin ang Diyos. Kaya din nating ibigin ang ating kapwa. Yun nga lang minsan, nagpapadala tayo sa ating emosyon. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil karapat dapat tayong mahilin. Minahal niya tayo dahil pinili niya na tayo ay kanyang mahalin. Kasi kung tutuusin mga kapatid, pwede namang hindi tayo piliin ng Diyos. Pwede naman niyang wag na lang gawin. Hayaan ko na sila, matitigas ang ulo eh. No? Amen? Hindi nila ako pinapansin. Yung iba nga, kinakausap lang ako pag merong kailangan. Amen? Pero inibig pa rin tayo ng Diyos, mga kapatid. Minahal niya tayo dahil pinili niya tayong mahalin. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase lang sa kanyang feelings, wala na tayong kaligtasan, mga kapatid. Pero pinili niya na tayo ay kanyang mahalin. Amen? Isipin natin yung buhay natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Kamahal-mahal ba tayo? Amen? Hindi. Yung tutuusin nga mga kapatid, the
deserve natin ang mapunta sa impyerno dahil sa kasamahan nating ginagawa. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, inibig niya tayo. At sabi doon, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Grabe, no? Kung minsan, parang feeling natin sa sarili natin, kamahal-mahal ba ako? Bakit parang hindi ako mahal ng mga tao sa paligid ko? Pero kapatid, lagi mong isipin, merong namatay dahil sa iyo. At hindi lang basta-basta yung namatay. Diyos. Amen? At sa ikatlong araw na buhay. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi yung laging masaya. Ang tunay na pag-ibig ay pinipili mong manatili kahit hindi masaya. Amen? Kasi darating yung time, magiging masaya din yan. Dadaan kayo sa pagsubok. So pangalawa, long-lasting love forgives and heals. Colossians 3 verse 13, Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mga pagtawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen? Para tumagal ang pag-ibig, kinakailangan magpatawad. Ang sabi doon, magtiisan kayo sa isa't isa. Hindi lang dapat ikaw yung tinitiis, dapat marunong ka rin magtiis. Kanyo sa amen? Meron po kaming kilala mga kapatid, naghiwalay. Sinabi, tapos nasabi ang dahilan daw, dahil mabaho daw ang paa nung isa. Asa na si Sister Grace? Naghiwalay mga kapatid. Anong dahilan? Mabaho daw kasi paa nung lalaki. Amen? Pero sabi ng banal na kasulatan, magtiisang kayo. Kahit pa, di ba, pag kasal na mga kapatid, doon muna makikita yung tunay na amoy. Amen? Magtiisan. At ano pa? Darating yung panahon, makakagawa yan ng hindi maganda, makakagawa yan ng hindi mo ikatutuwa, pero ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, at kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ano sabi doon? Gayon din naman ang inyong gawin. Magpatawad. Amen? Kaya nga mga kapatid, maging tayo ay hindi rin tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos. Walang relasyon ang tatagal kung walang kapatawaran. Can you say amen? So bakit? Bakit kinakailangan natin magpatawad sa isa't isa? Kasi lahat tayo ay nagkakamali. Sino dito ang walang kasalanan? Ay, Pastor, ikaw na nakatas ang kamay. Lahat ho tayo nagkakamali, mga kapatid. At deserve din natin ang patawarin. At kapag yung partner naman natin nagkasala, deserve din niya na siya ay ating patawarin. Amen? Alam niyo po, hindi nasisira ang relasyon dahil may pagkakamali. Kung minsan nasisira ito dahil pinipili ng isang tao na ayaw magpatawad. Minsan nga may mga hiwalay na pero andun pa rin yung galit. Amen? Hiwalay na pero nandun pa rin yung sakit. Hiwalay na sila pero hindi pa rin niya mapatawad, galit pa rin. Amen? Pero kung pipiliin mo na lang magpatawad, mga kapatid, pwede pang itong maayos. So pansinin natin, forgiveness is a command. Hindi ito suggestion lang. Amen? Ang kapatawaran ay hindi option. Ito ay utos. At ang tanong, karapat dapat pa tayong patawarin ng Panginoong Hesus? Di ba hindi? Ngunit pinatawad niya tayo, yan ang modelo ng long-lasting love. Amen? Kaya mga kapatid, yung mga may edad na, mga lolo at lola na nagkakasama pa rin, pinili nilang magpatawad kung may kamalian ang isa't isa. Amen? Ang sarap sa punto ng mga senior na kayo pero nag-holding hands pa rin kayo. Amen? Meron po mga kapatid isang kwento. May dalawang nakatira, senior, sa loob ng bahay. At dumating yung time na nagkasunog. Nasunog yung bahay at lumiyab. Ngayon tumakbo na yung lalaki, yung lolo tumakbo na. At yung
yung kanilang tahanan may hagdan, ilang baitan yon. Ngayon, sumunod naman yung babae. Ngayon, sabi ng lolo, bilisan mo, masusunog ka dyan. Inaabot na yung kamay kasi ang bagal ng babae. Hinahawakan na yung kamay, yung babae, na gano'n lang. Ayaw bumaba. Lumiliyab na yung apoy. Sigawan na yung mga bombero. Sabi niya, Nay, bumaba ka na. Aabutan ka na ng apoy. Pwede kang mabagsakan dyan. Alam niyo, sabi nung matanda, babae nakaganon. Sabi niya, ba't ayaw mong bumaba? Sabi nung lolo, sabi nung lola, kasi ngayon mo lang ulit nahawakan yung kamay ko. Ini-enjoy niya yung moment, mga kapatid. Ayan, sa mga mag-asawa, minsan ba nag-holding hands pa kayo pag tumatawid sa kalsada? Bilisan mo! Ang bagal mo! Amen? Ay, mga kapatid, long-lasting love, kung gusto nating tumagal ang ating pagsasama, piliin natin na laging magpatawad. Can you say amen? At panatilihin yung sweetness sa isa't isa. No? Biruin mo, hindi niya na inisip na mababagsakan tayo, hindi niya naisip na masusunog siya. Kasi yun lang yung time ulit na nag-holding hands sila. Ang puso na may galit ay parang bahay na may anay. Unti-unti itong masisira at akala mo okay lang sa labas, pero sa loob nito, unti-unti nang nasisira. Bakit? May unforgiveness. Merong mga kasalanan na hindi pinapatawad. Alam niyo mga kapatid, pag hindi mo pinatawad ang kasalanan na iyong minamahal, nasisira ang iyong tiwala sa Kanya. Amen? Sumisira ito ng komunikasyon at sumisira ng kapayapaan ng inyong pagsasama at higit sa lahat, sumisira ng pag-ibig. Kaya kung mababasa natin yung Mateo 18 verse 21 to 22, ganitong sinasabi, ilang beses daw nating patawarin ang ating kapatid o yung mga nagkasala sa atin. Sabi niya, nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya ng Panginoon, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin, na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Tuloy? 22. Hindi na ilagay, pinapatawad. Ay, hindi, meron. Pinapatawad na kita, sabi ko sana. Sabi ng 22, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo na hanggang makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Makapitumpong pito. Wala na ba? Yun na yan. So hanggang ngayon. Ngayon, kung babasahin natin, 70 times 7 equals 490. Pero hanggang 490 lang ba? Hindi. Ibig sabihin, walang limitasyon na pagpapatawad. Kasi kung napatawad mo siya ng isang pito, napatawad mo siya ng pangalawang pito, napatawad mo siya ng pangatlong pito, ang sabi doon, makapitumpong pito. Ibig sabihin, kung napatawad mo siya ng 7 times 7, ibig sabihin, kahit ano pang kasalanan niya, kaya mo siyang patawarin. Amen? Kasi mga kapatid, kung hindi mo talaga kayang patawarin, siguro yung 3 pa lang, medyo namomoro ka na, 1 na lang. Di ba? Ganun minsan tayo mga kapatid. 1 na lang, bibinggo ka na. Pero sabi dito, hanggang makapitumpong pito, 7 times 7, 490. Hindi mo pwedeng sabihin, naka 450 ka na. Hindi, ibig sabihin kung nakaya mong patawarin ng 100 beses, kayang-kaya mo siyang patawarin ng kahit ilang beses. Ganun mga tayo, walang limitasyon ng pagpapatawad. Hindi mo pinapatawad dahil karapat-dapat lang siyang patawarin, pinapatawad mo dahil gusto mong manatili na buo ang inyong pag-ibig. Forgiveness is not saying okay lang ang ginawa mo, kundi forgiveness, ang sinasabi nito, ayaw kong sirain ng galit ang pag-iibigan natin. Can you say amen? Sabi mo sa iyong asawa, ayaw kong sirain ng galit ang pag-iibigan natin. Yung mga single, nagkamot na lang ng ulo. Si Brother Toby, sabi nyo, sinong sasabihan ko? Amen? May next year pa naman, may Valentine's pa naman sa susunod. Amen?
So maraming tao mga kapatid, iniisip kapag nagpatawad ako, parang hinayaan ko na lang. Pero hindi ganun dapat ang ating kaisipan. Isipin natin kapag nagpatawad tayo, pinapalaya natin ang ating mga sarili sa bigat ng ating damdamin na dala-dala. Alam niyo po, pag nagpatawad ka, ikaw din ang magbebenepisyo. Sobrang gaan sa pakiramdam. Amen? Kaya di ba minsan, pag may kaaway ka na matagal na panahon, pag nag-usap kayo, nagpatawaran kayo, sige, pinapatawad na kita. Ipagpipray na rin kita, sana kunin ka na ni Lord. Wag mga kapatid. Kapag tayo nagpatawad, tinatanggal mo ang lason sa iyong puso. Yung lason, yung galit, unti-unti yang sisira sa iyong puso. At pag ikaw ay nagpatawad, binibigyan mo ng pagkakataon na yung sugat na idinulot ng sakit ay maghilom. Can you say amen? Unforgiveness is drinking poison and expecting the other person to die. Pag hindi ka nagpapatawad, para ka umiinom ng lason at ine-expect mo na yung tao na yon ang mamamatay. Hindi, ikaw din ang mahihirapan. Kaya tanungin mo sa iyong sarili, may galit pa ba akong itinatago? May sama ba ng loob akong hindi ko pinapalaya? May relasyon ba akong hinahayaan kung masira dahil sa pride? Dahil kung meron mga kapatid, ito na yung panahon para ikaw ay magpatawad. Amen? Kaya nga buwan ng pag-ibig. Ay mapapansin nyo, simula pa kahapon, hanggang kaninang umaga, hanggang ngayon, pag-ibig yung ating pinag-uusapan. At ito naman yung mangyayari mga kapatid, kung tayo ay nirefuse natin ang magpatawad. What happens when we refuse to forgive? Kapag hindi tayo nagpatawad, tinuturuan natin ating mga puso na tumigas. At pag tumigas ang ating mga puso, mga kapatid, darating yung time, hindi ka na marunong umibig. Hindi ka na marunong magmahal. At ang nakakatakot mga kapatid, pag ang puso natin ay napuno yan ng galit, napuno yan ng pride, sabi, kung ano nilalaman ng puso, lumalabas. Nakikita sa panlabas mong kaanyuan. Amen? Kaya may mga nakilala kayo na parang kahit hindi siya nagsasalita, alam yung galit. Amen? May mga kilala tayo, nakikita tayo kahit hindi siya nagsasalita, alam mo kung ano yung kanyang aura. Alam mo kung galit siya. Di ba minsan, uy, wag mong kausapin yan, mukhang galit oh. Ibig sabihin yun yung kanyang puso. Meron siyang kaaway. Amen? Kaya sabi ng Hebreo 12 verse 15, napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Amen? Nakakatakot yung mga kapatid. Na imbis tayo maging channel of blessing ng pag-ibig, makahawa ng pag-ibig, hindi. Sabi niya, pakaingatan nyo na baka ang sinumay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. At sabi ng dulo, baka makahawa ka pa ng marami. Alam niyo po, minsan ang ugali na hindi maganda, ang galit sa puso, nakakahawa yan ng mga nasa iyong paligid. Amen? Na ipapasa mo yung espiritu. Pero kung ikaw ay mapagpatawad, makakahawa ka rin. Amen? Kaya nga tayo magiging living testimony, mga kapatid. Lalo pag tayo mananampalataya. Pag tayo mananampalataya at mahilig tayo magipag-away, ano na lang yung magiging patotoo natin. So sabihin nila, ay, yan pala, yan yung pinapangaralan ni Kables. Hindi naman marunong magpatawad. Yan ba yung taga the Potter's House? Potter's House kasi basa nilang iba, no? At hindi lang yung fellowship, hindi lang yung pastor, hindi lang mga kapatiran ang napupulaan, lalong-lalo na ang Panginoon Diyos. Amen? Kasi ang Diyos natin mapagpatawad. At tayo din mga kapatid ay dapat tayo maging mapagpatawad. Hindi yung inovertaken ka lang, kinat ka na. Di ba sa ating mga lalaki, gano'n minsan tayo mga kapatid. Ego yung pinag-uusapan. Teka nga, overtake ka, Rosie naman yung sayo, ako, nakarakal. Overtake mo hanggang sa, wala na, di ba? Alam niyo po mga kapatid, sa kalsada, ingatan din natin yung ating mga sarili. Kasi isipin natin, pag yan nagkaroon ng problema, oras, araw, maghihiring, pero isang segundo, isang minuto, sabi na natin, sige, pagbigyan mo na. Amen? Ganon mga kapatid, ang mga mananampalataya, marunong magtimpi. Hindi ang kasalanan ang pumapatay, o hindi lang kasalanan ang pumapatay sa pag-ibig, kundi yung pagtangging magpatawad. Amen?
Kaya minsan pag mayroon tayong kaaway, di ba, pinag-shake hands tayo. Yung iba, nag-shake hands, pero galit pa rin. Wala yun, mga kapatid. So pangatlo, long-lasting love, sacrifice, and endures. Kinakailangan natin magsakripisyo. Kung gusto natin humaba ang ating pagmamahal, pag-ibig. Sabi ng John 15 verse 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Meron kayong makakagawa nun, mga kapatid, sa atin? Na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Amen? Alam niyo po, yung ating pong Mother Church, Grandmother Church, si Pastor Rico, lagi niya sinasabi ito. Bago magalaw yung aking mga disciple, ako muna. Dahil handa niya daw niyang ibigay ang kanyang buhay para sa mga alagad. Amen? Ganon din sa atin, mga kapatid. Halimbawa, nangangaral tayo sa lansangan. Amen? At bago nila kayo magalaw, ako muna. Amen? Pastor, ano yung ikaw muna? Ikaw mo ba muna tatakbo? Hindi. Ako muna haharap. Amen? Ganon, mga kapatid. Kasi ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. May binigay niya yung kanyang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo. Kayo say amen? Pagmahal natin ang ating pamilya, handa ka magsakripisyo. Hindi ka self-centered. Hindi conditional ang iyong pagmamahal. Kundi maging self-giving, selfless. Kaya sabi nga, pagmamahal na magulang, isang napakagandang halimbawa, mga kapatid. Kahit pagod ang katawan, kulang sa tulog, sariling pangarap, isinasantabi. Bakit? Ginagawa niya yun dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Sa mga magulang dito, mga kapatid, kahit puyat na puyat ka, kailangan mong gumising, magtimpla ng gatas, kasi bakit? Mahal mo ang iyong anak. So gano'n, mga kapatid, yung mga pag-ibig na tumatagal, hindi niya hinihintay na masuklian agad. Kaya nga sa mga nanay, mga kapatid, grabe din yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Yun yung mga long-lasting love. Amen? Na sabi nga, yung kanilang trabaho 24/7. Walang pahinga. Wala ring sweldo. Hindi niya binibilang ang kanyang pagod. Hindi niya sinusukat ang kanyang sakripisyo. Yun yung mga sacrificial love. Kaya sabi ng Song of Solomon 8 verse 7, sabi dito, ang maraming tubig ay hindi makapagpapatay sa pagsinta, ni magpapaurong man ng mga baha kung ibigay ng lalaki ang lahat ng laman ng kanyang bahay dahil sa kanyang pagsinta, siya'y lubos na kukutsahin. Grabe, no? Yung daw labis na pag-ibig, kahit maraming tubig, ay hindi kayang patayin. Ibig sabihin, nagliliyab na pag-ibig. Yun yung mga sacrificial love. Maraming tao ang gusto ng pag-ibig, pero ayaw nilang magsakripisyo. Amen? Ayaw magsakripisyo. Kaya pag umibig ka, mga kapatid, may kaakibat yan na sakripisyo. May mga isusuko ka, may mga hindi ka, kahit sarili mo mismo. Amen? Gusto ng mga tao, mga kapatid, na umiibig yung iba, gusto lang nila ng attention, gusto lang nila na sila inaalagaan, gusto nila ng loyalty, gusto nila ng understanding, pero ayaw nilang magbigay ng oras, ayaw nilang umunawa, ayaw nilang magpasensya, ayaw nilang magsakripisyo. Marami ang gusto ng ani, pero ayaw magtanim. Amen? Kaya pag tunay kang umiibig, mga kapatid, dapat ikaw ay marunong magsakripisyo. Sabi po ng Hebreo 12 verse 2, Hebreo 12 verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus, naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Alam mo po, mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Panginoong Jesus, kahit alam niya yung mangyayari sa Kanya, pero pinili pa rin niya tayo upang tayo ay maligtas. Amen? Kung tutusin, pwede na siyang umatras nun. O pwedeng iba naman yung ipapako sa krus. No? Pero hindi. Siya mismo. O sabi niya, kung darating yung time, mga kapatid, na pagdating sa gawain ng Diyos, meron tayong dapat piliin. Pipiliin ko ba gawain ng Diyos? O wag na lang akong dumalo. Ang sabi nung verse, yung una, namasdan natin si Jesus.
Ibig sabihin, tignan mo yung sakripisyo ng Panginoong Jesus. Kung meron ka bang karapatan na magdahilan sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, wala tayong karapatan magdahilan sa Diyos. Wala tayong may pagmamalagi sa Panginoon. Amen? Kaya kung dumating yung time na kinakailangan mo magsakripisyo para sa ating Panginoon Diyos at parang nag-aalangan ka, lalo pag pinagpapala ka na, mga kapatid, ibibigay ko pa ba ito? Malaki na ito. So kinakailangan mo magsakripisyo ngayon. So para hindi ka mahirapan magdesisyon, kung ibibigay mo ba yung pagsasakripisyo sa Diyos, masdan natin si Jesus. Amen? Ang sabi doon, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis sa krus. Alam niyo po, ang ating Panginoong Yesus, tinanggihan siya, sinaktan siya, at ang pinaka-worst, ipinako siya sa krus. Ngunit, kung titignan natin, mamasdan natin ang kanyang ginawa, makikita natin doon, nagtiis siya para sa atin. Kaya mga kapatid, mapalad tayo na tayo ay tumugon nung meron nag-invite sa atin dito sa loob ng church. Amen? Na nalaman natin na tayo ay napakahalaga. Kaya sabi nga, kung may nagpapaanyaya sa atin, yun yung mga tunay na umiibig sa atin. Dahil hindi lang sila nagkikare sa ating mga sarili, sa ating katawan, inaalala pa rin nila ang ating kaluluwa na ayaw nila mapahamak na mapunta sa impyerno. Kaya tanungin natin ating mga sarili, mga kapatid, handa ba akong magsakripisyo para sa aking mga iniibig? Amen? Para sa aking mga mahal. At lahat tayo dito, merong kakayahan na tayo'y umibig at lahat tayo may kakayahan tayo magsakripisyo. Lahat tayo may kakayahan na magbigay. Hindi pwede naman na tayo lang yung tumatanggap. Hindi pwede na may nagsasakripisyo para sa atin. Hindi pwede na tayo lang yung pinapatawad. Gawin din natin vice versa, mga kapatid. Magpatawad din tayo, magbigay din tayo, umibig din tayo, at lalong-lalo na sa pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Amen? Alam niyo po, madaling magmahal kapag masaya. Madaling magmahal pag maayos yung sitwasyon. Madaling magmahal pag walang problema. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay nakikita kapag mayroong pagsubok. Can you say amen? Ang tunay na pag-ibig nakikita yan pag mayroong kang karamdaman. Can you say amen? Ang tunay na pag-ibig sa Diyos nakikita yan kapag tinatamad ka at pumupunta ka pa rin sa gawain. Can you say amen? Alam niyo po, pagdating sa gawain ng Diyos, napakaraming hadlang ilalagay ng kaaway yan. Napakaraming dahilan ilalagay ng kaaway. Pero kung tunay ka nagmamahal, handa ka magsakripisyo. Amen? Kaya kung mga nanliligaw, mga kapatid, harangan man ng sibat, susuong pa rin. Amen? Endurance is the evidence of love. Ang pagtitiis, pagsasakripisyo ay isang patunay ng totoong pag-ibig. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang pag-ibig na tumatagal ay hindi yung hindi ka nasasaktan. Ang pag-ibig na tumatagal, yun ay yung nagpapatuloy kang nagmamahal kahit ikaw ay nasasaktan. Amen? Kasi bakit? Love is patience. Kinakailangan mo magtiis pag ikaw ay umiibig. Kaya kapag ang pag-ibig ay pinipili, ang pag-ibig ay marunong magpatawad, at ang pag-ibig ay handang magsakripisyo, ito yung pag-ibig na long-lasting love. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat, O God. We worship your holy name, O God. We give you glory, O Jesus. Hallelujah. Tayo yumuko. Pihit natin ang ating mga mata. At sa oras na ito, mga kapatid, gustong ipaalala ng Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi tayo karapat-dapat na mahalin ng ating Panginoon Diyos, pero ibinigay niya ang kanyang buhay dahil tayo'y mahalaga sa Kanya. Mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Nilikha tayo ayon sa Kanyang wangis. Ay sabi ng 1 John 4 verse 8, ang hindi umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. For God is love. Amen? Kaya merong isang matanda, mag-asawa, at tinanong sila, bakit kayo tumagal? Ang kanilang sinabi, kasi pinipili naming ayusin lahat ng gusot sa aming pagmamahalan. Long-lasting love. At maging sa ating pag-ibig sa ating Diyos, mga kapatid, huwag nating hayaan na ito'y mawala dahil sa mga kahirapan,
Ito'y mawala dahil sa pagsubok. Ito'y mawala dahil sa kabiguan. Dahil ang Diyos, sabi natin, pinag-aralan natin kanina umaga, siya ang unang umibig sa atin. Siya ang ating first love. Kaya kung nais mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas, sabi ng Romans 5 verse 8, datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kahit tayo makasalanan mga kapatid, ang Diyos natin mapagpatawad. Ang Diyos natin ay maibigin. Handa niya tayong bigyan ng pag-asa. Handa niya tayong bigyan ng kaligtasan. Tayo tumayong lahat at tayo umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God, tunay na kay buti mo, Diyos, sa aming pong mga buhay, O God. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri at sinasamba. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Panalangin natin mga kapatid na tayo bigyan ng Diyos ng puso na handang magtiis, pusong handang magsakripisyo. Kaya kung meron tayo, mga kapatid, alinlangan, kung meron tayong kaaway na hindi pa pinapatawad, kung sa ating pamilya nagkakaroon tayo ng burden, kabigatan, at minsan natatabunan ng alalahanin ng ating puso, lumapit tayo sa Diyos. Hayaan natin na ang Diyos ay turuan tayong magmahal. Hayaan siyang pagalingin ang puso natin. Lumapit tayo sa Panginoon, binubuksan natin ang altar. Malaya tayong lumapit sa Diyos, kausapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Panalangin natin mga kapatid. Bigyan tayo ng Diyos ng pusong handang magpatawad. Bigyan tayo ng Diyos ng pusong handang magmahal. Kahit ang may ibang tao pinaparanas sa atin, sinasaktan tayo, hindi tayo pinapakatunguhan ng maayos, hindi tayo pinapakitaan ng mabuti. Piliin pa rin natin ang magmahal, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung ating modelo, siya yung ating ehemplo, mga kapatid, ng pag-ibig na tumatagal. Hallelujah. Oh God, salamat o Diyos sa iyong kasalita. Oh God, salamat o Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami matuto, God. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong magpatawad, O Diyos. Pusong handang magsakripisyo, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming asawa, maging sa iyong gawain, O Diyos. Hallelujah. Maging sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, O Diyos. Dakilang Diyos Na magmahal, O God, umibig, O Diyos, nang walang kapalit. Tulungan mo kami, O Diyos, na ibigin, O God, maging mga tao, ang aming kapwa, O Diyos, kahit hindi ka ibig-ibig. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagpakita ng mabuting halimbawa paano magmahal. Dahil, Lord, tunay, O Diyos, na kami rin, O God, nung hindi pa kami mananampalataya, hindi rin kami karapat-dapat na mahalin. Hindi rin kami karapat-dapat na piliin. Pero salamat, Panginoong Yesus, ibinigay mo yung buhay para sa amin. Ikaw ay nagtiis sa krus para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat, God. We glorify you. Mga kapatid, kausapin natin ang Diyos. Hilingin natin sa Diyos, bigyan tayo ng puso na handang umibig. At ipanalangin natin ang ating
pagsasama ng ating asawa, ng pag-iibigan mga kapatid ay tumagal. Panalangin natin ang pag-ibig nating nararamdaman ay galing sa Diyos. Dahil ang pag-ibig na galing sa Diyos, ito yung long-lasting love. Ito ay tumatagal na kahit dadaan man ang pagsubok, dadaan man ang trial sa ating pag-asawa, sa buhay, sa pag-ibig sa ating pamilya, mananatili ang katatagan. Dahil sa Diyos nang gagaling ang ating pag-ibig. Oh God, we worship your holy name, oh God. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa iyong pagpapala sa bawat isa. Tayo tumayong lahat, patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng oras, Yes, Panginoon, sa bawat araw, bawat araw, Ika'y laging tapat. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. dakilang Oh, God, Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Minsan pa, pinupuri, sinasamba. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y walang Oh, katulad. God, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh God, you are worthy to be praised, oh God. Salamat sa iyong pag-ibig, oh Diyos. Salamat sa iyong unconditional love, oh God. Salamat sa pagpapatawad sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Diyos, na ito rin ay aming magawa, O God, sa mga nagkasala sa amin, na sila'y aming patawarin. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, tunay na napakabuti ng ating Diyos. Kung isipin natin yung kalagayan natin, nung hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos, siguro ni kahit minsan hindi natin naisip na nandito tayo ngayon na nagpupuri sa Panginoon. At salamat sa pag-ibig ng Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo kinuha noong mga panahon na tayo makasalanan pa. Binigyan niya tayo ng pag-asa dahil minahal niya tayo nandito, nagpupuri tayo sa Kanya. At tayo po ay may karapatan ng tawaging anak ng Diyos. Amen? Yun po ay napakalaking pribileyo sa atin mga kapatid. Kaya wag ho nating sayangin. Hanggat may panahon, hanggat may oras, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Hindi natin alam hanggang kailan ang ating buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Ang mahalaga dito mga kapatid, kunin man tayo ng Diyos o dumating man siya mga kapatid, madatnan niya tayo na gumagawa ng mga bagay na kanyang kalooban at sa kanyang kaharian, naghanda na ng Diyos ng ating titirahan doon. At gusto niya kung nasaan siya, nandoon din tayo. At hindi natin makakamtan yung mga kapatid, yung buhay na walang hanggan kung hindi natin susundin ang kanyang kalooban. Matuto tayong magmahal. Matuto tayong magpatawad at matuto tayong magsakripisyo. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh God, we thank you, God. We thank you for your presence, oh God. We live, tinataas ka namin, oh God. We glorify your holy name. Diling po natin si Brother Miles sa ating closing prayer. Naasikan managayat nga Diyos Apo iti daytoy nga rabii daton mikang kama na santuan tinendaklan nga panagyaman. Gapo iti minsahim amami na santuan iti ayat, sika tiningi
Yuna iti ayat kada kami, Mami na Santuan, ti ayat mi ket nagdanunan ti may sa kada kami. Awan patinggaw, Diyos, ti panagayat mo kada kami. Sut gapuna, Mami na Santuan, suruan na kami nga gayat, ti padami nga tao, Mami na Santuan. Stamat na Mami na Santuan, nagyaman kami, O Diyos, ti panakikadam kada kami, ngaging ganang malpas dahito nga aramid mi, iti dahito nga malam, kiti Santo nga Espiritom, Mami na Santuan, makikada kada kami, iti ibababami, iti dahito nga pagdaydayawan. When na po kukam ti dayaw, Gloria ken panagyaman tinaga ni Jesus. Amen. Okay, pag-pray natin si Zoe. Pag-pray natin na pagalingin siya ng ating Panginoon dahil nagtutuloy pa rin yung kanyang pagsusuka. Yun. So praise God at kumpleto na ang Kabagis Cookware